But do you know what makes her story extraordinary? It's surviving one of life's biggest battles. Suffering from critical illness, specifically her open heart surgery, naming her the Heart Warrior. Now, she's using her second life to guide families in protecting theirs, sharing wisdom on faith, parenting, and financial preparedness. Mga kabiyahelo, get ready for an emotional, empowering ride. Let's welcome Bimby Remolador. Hello mga kabiyahelo! So welcome back to our podcast, the Biyahelo Podcast, and I am your host, RD Espiritu. And by now, you're already on the third episode of the Biyahelo Podcast. Thank you to all the subscribers na nag-share, nagko-comment, at nakipag-engage natin sa ating mga contents. No? Today, I am very excited to share with you another success story. But this time, no, ang success story naman niya is a different kind of success. No? She is a mom of 3. No? She's very close to my heart because she's one of our teammates. And sobrang excited ako na marinig ninyo ang kanyang story kasi she has already inspired a lot of people, not just in our industry but also on the social media scene. No? Kung at first, no, ang una nating in-invite si Ivy Bermejo, who is a content creator and a successful financial wealth manager in FWD. And then yung second naman natin, yung success story naman ng ating pageant king. And of course, no, model na si Charles Bradford, no, who shared with us how to be successful, no, doon sa chosen field mo, even na medyo later na siya in his life nag-start. No? This time naman, ang ating i-invite na success story is not just a successful person or woman in her chosen career, no, as a financial wealth planner with us also in FWD, and not just a successful mother, but she is a successful open heart surgery warrior. No, she's a survivor through and through, and I'm very glad to be introducing you to our next guest, no, si Miss Bimby Remolador. No, so tara, puntahan na natin siya. I'm excited na ako na i-share sa inyo ang kanyang success story. Ayan, so we just arrived here in Taguig and nandito na ang ating special guest for today, si Mommy Bimby Remolador. Hi, Bim! Hello! Ayan, no? So, oh, talaga naman, dapat ayos na ayos tayo. Perfect. Ayan, sige, pwede mo siyang isuot sa'yo or pwedeng hawakan mo lang din siya. Ayan, perfect. How are you feeling today? Kapagod ang init, Ang init talaga, no? Naku, dapat, ayan. Sarap na may aircon. Yung aircon ko. Ayan, nakatapat ba sa'yo? Ayan, yes. Ayan, so kumusta ka today? Thank you so much sa pagpapaunlak ng interview natin for today's Kinakabahan nga ako eh. Hindi naman kinakabahan, kwentuhan lang to, B, Sige, no? go. Ayan, hindi natin nakikita talaga siya, no? Okay, so ayan, no, so medyo may inayos lang tayong syempre Yes. first time natin magpo-podcast na wala dito yung ano natin direct natin, no. So ang nandito is our driver for today's video, my brother Gerald. Say hello, Je. Ayan, so may papakita namin siya sa inyo. So we're going to Nonos. And have you been? Hindi pa. Ayan, perfect. No? Oh So, my dun kita gosh. i-libre today, no? Kasi thank you so much, no, for saying yes. Alam ko na sobrang busy mo naghahabol ng clients at Yes. naghahabol ng double credit, no, sa mga incentive trips natin. But I'm just so glad that you are here with me. Thank you No. din, Direk, kasi in-invite mo ako and we get to do this. Kasi always a privilege kapag in-invite naman kahit sino naman director or kahit sino namang mga leaders, yan. Ayan. Kasi sobrang inspired kaming lahat, no? Kaming lahat sa Dragon community, especially dun sa atin, no, sa FWD, no? Dahil you are with us, number 1, no? Kasi syempre kakakaba yung nangyari sa atin last year, Oh my no? gosh, oo. And number 2, that you're very generous into sharing whatever happened, no, last year. So bring us back, no? But before we do that, can you tell the audience, no, the viewers of our podcast, no, the 1,000, sorry, 1,000 yan, no? The people who are watching us today, no? Can you introduce who Bimby Remolador is? Oh my gosh. Bimby Remolador. Nonchalant. Ganun Nonchalant, din. Hindi, I'm a mom of 3. Siyempre, housewife din tayo, no, before being a mom. And then, I always love teaching. Kasi 5 years yung experience ko with preschool teachers. So talagang, literally, alam ko kung sino yung nagpupo, yung may pupo sa diaper, yung mga ganon. Pati training, sa amin na sila. Parang mga anak mo na rin kasi as early as 18 months, nasa amin na sila. Yeah. Yung ibang mga expats na mom and dad, yun iniiwan sila sa amin. So mga expats tong mga to? O, karamihan din. Pero may mga Pinoy din, ganyan. So- Kasi Montessori school siya. So prior to joining the insurance industry, you were a teacher, first and Oo, foremost. teacher. Tapos after nun, 4 years akong BPO trainer. So training, teaching pa rin, adult naman. So Oo. passion mo talaga ang teaching. Oo. Anong course mo ng college? Mascom, major in public relations. Oh, so bagay na bagay ka sa mga ganito, podcast. Ewan ko ba? Kasi mayayain nga ako, di ba? Favorite ka na sa mascom ka. Tapos Tapos, bakit ka nag-mascom? hindi ko rin alam. Siguro ba, para ma-overcome ko yung fear nung mga, yung public speaking. Oo. Yan yung kahit ngayon, di ba? Pagka nagpe-present Yeah. tayo, yung mga ano, nauutal pa rin naman ako. Nakabahan ka. Oo. So talagang ang fear mo back then, no, bata ka pa, is yung public speaking, no? Oo. Pero bata ka pa, palaban ka na. Oo. No, you've always been a warrior, no? I think that's one description, Oh my one gosh. word to describe you, no? Na parang you know your fears, but you don't Totoo. allow it to overcome whatever you want to do in life. Oo. No, Dapat ano lang,
Syempre sa una, yung kakabahan ka talaga eh. Mm. Pero hindi mo naman malalaman unless you try. That's a very Try nice lang quote try. already, no? Bagong-bago, may quotation na tayo. So, you'll never know unless you try. Oo. No? Pero, bring us back. Bakit sobrang palaban ng isang Bimbi Remulador? Back then, you were Bimbi what? Bimbi carefree lang siguro. Bimbi carefree. Bimbi bahay school, bahay trabaho lang. As in, si husband, si Neil, siya yung nag-introduce sa akin na outdoors. So, talagang introvert ka. Talagang Outdoor activities, oo. So, bata ka, nung before meeting Neil, ayan, balik tayo yan. na mas rewind pa tayo ng onte. Sige. Ikutin natin ang ano, ang tawag doon VHS tape. VHS talaga. Betamax, no? Dahil yun naman yung Abutan natin yan. natin. Okay. Ikutin natin yan, no? Bring us back to the young Bimbi. Young Bimbi, basta pag summer vacations, uuwi ako ng Tansa kasi dati sa Cavite City kami nakatira. So sa Tansa, doon ako, close ako sa mga pinsan ko. Tapos doon talaga ako naglalaro sa kanila. Tapos sa subdivision naman namin doon sa Cavite City, ganun din. Basta Batang Kalsada, ganyan. Batang Kalsada. Oo, yung mga patintero, yung habulan, yung taguan, iniikot namin buong subdivision sa Sibris, Sibris Subdivision, Cavite City. Sa Seabreeze. Oo, likod lang siya halos ng San Sebastian, Cavite. So, when you were younger, were you comfortable? Would you say that you were comfortable? Anong work ni mom and dad mo? Si daddy, OFW talaga siya, Saudi. Tapos si mama, ever since working mom siya talaga. So kami, we grew up with kasambahay. With kasambahay? Kasambahay talaga. Oo. Pero would you say that your relationship with your parents were close no, nung when you were younger? Younger, close na, ayos lang. Mm-mm. Pero kasi nung lumaki, parang dun mo kasi na-appreciate yung closeness nyo Yung eh. parents. Parang that time, syempre pag nag-aaral ka, usually the parents, makita mo sila talaga nagpo-provide. Yeah. Pero yung sabihin mo yung mga may heart-to-heart talk na, ganyan yung pag mga single adult na tayo, yun mas appreciate ko na sila noon. Mas ma- Oo, comfortable naman kami. Kasi OFW nga si daddy. Oo. No? What did he do? Ano siya, mga admin work siya, admin Saan country? assistant, Saudi Arabia. Saudi. Oo. So- Natigil lang si daddy noon, naalala mo yung Visconde Massacre. Ooh. 3 girls kami, tapos si Oh. mama sa bahay. Mm-mm. Natigil lang siya noon kasi dahil doon. 90s, no? Oo. Mga 90s. So, all your childhood life, nasa ibang Halos bansa siya. nasa abroad No? sila. Tapos si mom naman is always at work. Nasa work siya Makati, tapos wala pang mga expressways noon. Pagka may bagyo, nag-overtime. Overnight. Overnight talaga siya sa office. So talagang kayo, kaya you grew up with yayas. Mm-mm. No? Pero, I mean, not super well off, but at least decent. No? Oo, Talagang oo, alam mo yan, decent everything naman. was provided Yes, for, yes. no? Sheltered Oo. a bit, no? Mm-mm. And I think doon nakuha kay mommy, ganun ba? Yung pagiging independent mother also. Yung, Oo. yung hindi pwedeng nasa bahay lang. So, tsaka sabi ko nga parang, when we were raising the kids na, yung si Sabio pa lang, si Camila pa lang, parang talagang lahat na rin na-experience sa kasambahay. Mm. Minsan may overnight lang, kasi nauntog yung isa, yung maliit, nauntog, natakot na, kinabukasan ayaw na, yung mga ganon. Risky talaga, kasi syempre strangers yung, yung Kasama. pagkakatiwala mo sa mga bata. Pero, kasi you have to work din. Kayong dalawa ni Neil, you Yeah. have to work. Parang same with your parents Ganon also din when set you were up. growing up, no? So parang nakakatuwa din, no? Kasi grabe yung daddy mo, grabe din yung love, no? For you girls, Oo. na he was of course productive when he was in abroad, no? True. And he chose to go back to the Philippines. Ito yung mga time na, di ba may mga kontrata yan. Ah. Minsan 2-3 years, wala pang internet nun. Hindi talaga niya nakukumpleto kasi sa Oh, homesickness. Tapos mag-a-apply lang siya ulit. Tapos papadala siya. Alam mo yung mga voice tape pa? Kasi miss Oo, voice tape pa. May mga mathematics, ano pa yan, ganyan. Tapos mapapadala siya ng mga naiwan niyang pera na Philippine peso pa. Papadala niya ulit pag may mga umuwing kababayan. Nakakatawa talagang even if he's abroad, he's always thinking about you. Oo, guys. So oo naman. you never felt as if bakit gano'n yung parents namin, they're all working, no? Kayo mga gracious kayo magkakapatid. Oo, kasi ang focus lang namin, since andyan na nga sila, mama at si daddy na nagpo-provide sa amin, parang talagang makagraduate lang din on time. Kasi syempre, ang education, yun lang naman din mapapamana ng parents natin. di ba? Yes, Parang, that's true. yun din ang lagi nilang sinasabi na yung education, yan lang yung pwede namin mabigay sa inyo na hindi mananakaw, ganyan. So after that, syempre, pag magtrabaho ka na, hindi naman sila nag-obliga sa amin na to help Bigay. them. Pero, syempre, pagka meron, di ba, lalo na ako nung nagkapamilya ko, hindi naman ako in-oblige nila mama and daddy. Pero pag meron, ayan, we see to it na makapagbigay din. Sobrang parang nakaka-inspire, no? At a young age. I mean, when you were still studying, you understood the need for them to work. No? Kasi Oo. not all children would understand that. Marami Oo. akong mga pinsan na nag-emote sila that your parents are abroad, di ba? Na parang, bakit gano'n? Wala sila kasama, mga lola lang, mga ganyan. Oo, ganyan, no? ganyan. So, and later in life, they would realize na grabe din pala yung sacrifices ng mga OFW parents. Totoo. No? So, when your dad went back, ano na yung naging work niya? Nung ano siya, talaga nasa kalsada din siya. Mm. Nagkaroon kami ng taxi, naging taxi driver Oh, siya. wow. Tapos, ano tag dito? Yung tagahatid ng mga L'Oreal products, mga David Salon, ganyan. Mm. So, driver siya noon. So, may kinukuha na siyang warehouse. Sa pinsan din niya. Oo. So, may isa lang siyang pahinante. Ah. Tapos yun, babiyahin niya. Puro Cavite area na mga branches ng David Salon. Naalala ko yun. Tapos noon,
dealer din kami soft drinks. Oo. Oo. Negosyante na rin si Daddy. Oo, soft drinks dealer. Siya rin ang driver. Mm-mm. Basta lagi siya nasa kalsada. Talagang very productive, no? Oo. Si Daddy talagang gusto niya mag-provide pa rin talaga sa Yes, inyo, yes. no? So kasi mamaya may kwento tayo about that. Oo. No? Well, nakaka how do you feel now that you're reminiscing all these things? Grateful, Mm-mm. syempre, kasi hindi naman lahat ng parents ganun. Mm-mm. Yes. Kasi may mga, 'di ba minsan pag nagpapaanto ka, may mababasa kang mga hinanaing ba ng mga anak na minsan, bakit may kapatid na naman ako na bago? Kasi pag-aaralin ko to, kasi right now, sila na yung breadwinners, tapos nag-anak pa nga yun ng Parents additional wala. yung parents. Yeah. Tapos yung iba naman, konti lang sila, pero hindi pa nga rin sila makapagtapos, Yeah. parang ganon. So, ayun, So you've grateful, always been grateful grateful. talaga sa kanila. Oo. No, hindi mawawala. Hindi na, hindi No? mawawala. So fast forward, no? After graduation, so you were already, nagtataka lang ako, bakit ka introvert? Yung mga sisters, brothers mo ba, parents mo, introvert din sila? Hindi naman. Yung sister ko na sumunod sa akin, tsaka yung bunso, yan talaga sila mga outgoing personality talaga sila. Tsaka May isa talaga sa pamilya. Oo. Introvert, no? Oo. Pero yung mahinain type, ako yun. Ikaw Sabihin talaga. ko talaga ako yun. Oo. Kasi I would remember kapag pag nag-present ka na Oo. kailangan mo na. Tagal ko na, pero kinakabahan pa rin ako. I think that's the excitement also. Not just yung kabahan, no? Parang Oo. excited ka rin, parang, ito na, i-pass ko na yung mga learning. So Oo. fast forward, after graduation, ano yung naging career mo? After graduation, well, college pa lang ako, mga second, third year, McDonald's crew na ako. Active ka talaga. Oo. Kasi ang thinking ko naman noon, para hindi na ako bigyan nila mama ng Baon. baon, doon na lang sa sahod ko, ganyan. Tapos, nung college, nag-ano rin ako nung college, diba, yung pep squad nga. Yeah, So, yeah. meron Oh, akong yeah, pep squad. 20-25% discount sa school dahil doon. Wow, totoo. Pep squad. So, yun. So, marang, Pakita natin yung pictures mo dyan. Sexy sa mga Oo. no? Oo, flyer. Naggrita pa ako sa ground floor. As ground ko, yung basic. Oo, yun. Tapos, puro admin works ako talaga dati. Unang kong work sa admin ako sa EPSA. Oh, okay. Engineering maintenance admin. Parang, alam mo yung mga floppy disk dati. Oh, my God, Ganun yung- diskettes. Oo, disket yun. Doon ako. Oo, yung hindi na alam niya ng mga Gen Z. Oo, wala nang ganun USB na, tsaka mga terabytes na. Oo, correct. Yun, dati kailangan nyo yun, guys. Kasi walang malaking memory yung mga computers. Correct, oo. Yung nalaki na computer sa nalaki na Oo. pinapas ng diskette. Para ma-save nyo yung files. Yun yung So, first ganyan. work mo after Oo. McDonald's. Tapos no, nag-admin din ako sa office ni Mama. Nag-admin din ako sa Coca-Cola. Kasi ni-refer ako, kinuha ako nung naging boss ni Daddy doon. So, hi, Boss Rene. Nagalo. Diba? Kinuha din ako doon ni Boss Rene para maging admin niya. Basta more on admin. Tapos dito na lang ako nung nag-asawa na, dito na ako nag-aral din ako kasi maging teacher. Kumuha ako ng 18 units ng education. Oh, wow. Nung nag-admin ako niyang all throughout. Yan. Why? Kasi gusto ko magturo. Yung talaga passion mo. Nag-start ako ng pagtuturo sa yung usual, Sunday school, sa church. Okay. Tapos may nag-confirm lang sa akin na may gift ka sa teaching. Actually. Yeah. Oo. So, yun, pinursu ko. Ang unang experience ko sa international school, the International School for Children sa Tansa, malapit lang sa amin. Shadow teaching. Okay. My student was a boy with an ADHD, pero ngayon may family na siya. Wow, Oo, talaga. That's so true. nice to hear. No? Oo, kaya Klaseng nakaka- ADHD, ano to? Parang, Hyperactivity, Hyperactivity. disorder, ganyan. Short attention span yan sila. pag short attention span, kasi di ba right now, nagkakaroon na ng pangalan yung mga tawag natin. No? Yung may parang, labels ano na ba yung sila. mga usual na signs that Oo. someone has a short attention span? True. Ano yun? Ano yung mga usual? Hindi talaga sila symptoms? hindi mo sila mapipirmi. Oo. Tapos ikot lang sila ng ikot. Gusto nila laging gumagalaw. Tapos meron ding time yan na yung impulses ba nila malakas, nakakatulak sila, nakakasapok. Na hindi ganyan. nila mean. Pero hindi nila mean yun talaga. Kasi nga, yun yung condition nila. So may mga massages kami for the child, ganyan, para ma-calm din yung nerves niya. Then we have to separate talaga kami dalawa kasi nga para yung attention niya sa akin and dun lang sa tinuturo ng teacher. So, ibang klase din yung patients, no, na kailangan pag ganyan. Oo. No? I think that's always been yun. No? You've always been Saka very patient with the dapat broadest. din kasi parang ang school kasi at saka ang parents, they work hand in hand talaga. So kung ano yung rules mo sa bahay, i-apply lang yan ng teachers. school setting. Oo. That's Para nice. uniform siya, walang pagbabago sa schedule, sa routine niya, ganyan. Grabe, no, first time in teaching and you're already teaching someone with special needs. Oo. No, so I Yun yung think- first experience ko. Oo. Tapos nagpursige talaga ako matapos makapasa sa board. Licensed English secondary teacher ako. Wow, Nung nakuha ko yung galing. 18 units. Ang galing, no? Kaya nagturo ka na din sa Montessori. Right? Montessori naman, which is I enjoyed naman. Mm-mm. Kasi yung kulit ba nila, yung kulit, Ah. yung kalikutan, mas maintindihan mo naman na, Ah. kasi yun yung developmental Bata pa milestone kasi nila talaga. eh. These are Oo. 2 years old, no? Ako, Parang 18 months. Wow! Correct. Talaga? Oo. So, my God, so 1 year and 6 months, parang ganyan. No? Oo. Oh my God, so baby pa Totoo. talaga ninyo Yes. tinuturuan. So, kaya pati may potty training, pati
pati potty training, pati my. pagsasalita. Oo. Doon na nagde-develop So, you're such an Hello, expert, Teacher no? Kat! Hi, Apo si teacher! Montessori. Ayan. So, talaga naman na no? Talagang sinaga mo all these things, no? Kasi, was it because of a need or is it something that there's a need and it's also something that you like doing? Need muna. Syempre, Mm. kailangan mo mag-provide sa family. Tapos, syempre, hindi naman din tayo magtatagal ng 5 years kung hindi ko You didn't ini-enjoy enjoy it, yung ginagawa ko. Okay, so sabi mo nga, no, need mo na kasi you were starting a family. How did you two meet? Ni Kuya Neil. Hello, Sir Neil! Ayan, Ay, no? nung nagtuturo ako sa Tansa, ako pa kasi ako lang yung sa mga magkakapatid yung marunong mag-drive. So every Friday, luluwas ako para sunduin si mama at saka si sister ko dito sa Taguig. Dito lang din office nila, Okay. doon sa may side ng St. Luke's. Ah. So luluwas ako para sunduin sila. Pero yung time na lumuwas ako, in-invite ako ng sister ko na halika dito, lumabas ka, ganun talaga. Kasi nga, bahay school lang, ganyan. Lumabas ka dito, nandito kami. Meron, dun sa Petron, dati, meron pa yon na parang bar. Oo, Burbies. Oh, yeah, I think I remember that. Ayun, yun. May Burbies pa doon. So, pinapunta niya ako doon. Tapos, nakilala ko yung friends niya, ganyan. So, doon ko una na-meet si Neil. So, friend siya ng sister mo? Oo, ni Mitch. Yung okay. asek na yun. Yung kinukwento ko sa'yo. Oo. Tapos, hindi ko naman alam na. Tapos, birthday niya, kaya pala nag-gather sila doon. Birthday ni sister? Ni Neil. Oo. So, ayun, tapos noon, hindi ko, I was supposed to leave for South Korea. Kasi, really? oo, for ano ako, ang dami ko na kasi din naging work. Tapos, sabi ko nga, hindi ko alam kung na-share ko na sa inyo or siguro first time din, parang lumipas na rin yung stage ko na makakapag-asawa na pa ako. Kasi ilang taon Parang na ganun. Nasa 26, 27, ganyan. So parang you gave up on the prospect of getting married. Oo, parang jaded naman, no? Oo, parang okay na ako mag-isa. Kaya nag-apply ako, di ba? Nag-apply ako as missionary English teacher sa South Korea. Kaya lang yung receiving foundation namin doon, hindi kami natuloy. Okay. So kaya nung nakilala ko si Neil, that's the time din na nag-aantay ako for South Korea. Kinuha naman ako ng lawyer friend ko sa office nila. Parang temporary lang habang nag-aantay ako para din may work. Anong work mo doon? Sa board sec ako, admin assistant din. Okay. Ayun. Kasi may experience ka naman. Oo. So yun. So, dumating yung time na yun, dun kami nag-wall climbing na. Dati so isang oo. So, wait, was this love at first sight for him? And for you? Hindi love at first sight. So, neither of the two of you? Parang, tropa lang muna. ganyan, oo. So, okay. nagba-badminton kami na tropa. With friends? Oo, tapos, so, naging tropa mo din yung mga friends ng mga sister? Oo, actually, yung office nila, dati, napunta na rin ako doon. Nag-work na rin ako doon dati. Tapos, wall climb, badminton kami. So, super group active. pa kami. Oo, active talaga nung, kahit nung nag-work na single pa ako. Tapos noon, dumating yung time na parang kaming dalawa na lang yung malabas. So medyo nakakahalata ka na. Oo. So siya yun. Siya yun na gusto. Siya siguro, sabi niya, nilalandi niya raw ako. Or hindi mo madahalata, nilalandi ka na pala niya. Okay, Ayun. so yun na, no? So parang medyo nilalandi ka na ni Neil, di ba? Oh, di ba? Nonchalant din yun, pero malandi. Nonchalant, pero yun na pala yung landi ng mga nonchalant. Ano ba yung mga landi ng nonchalant? Hindi ko alam eh. Turuan mo nga kami lumandi. So turuan mo nga kami yung mga first couple of signs na, oh, he's into me. Basta pag lumalabas kami na observe ko na, okay, parang from group of 6, naging na lang 4, mamaya kaming dalawa na lang. Pero mostly, para outdoors pa rin, ganyan. Tapos, kasi ako noon, galing din akong heartbreak. Oh, okay. Yung heartbreak ko, from a relationship. Oo. So parang, kaya wala kang gana. oo. Tsaka marami rin na rin nangyari siguro, no, na dumating sa point na gusto ko kung magkaroon man, gusto ko siya na. Dating to marry. Oo. Siyempre, hindi ka naman natumatan. Bumabata. Bumabata. Kasi, siyempre, ikaw as a girl, di ba, yung standard naman natin, kailangan mo ingatan for certain sarili mo. Di ba? So, ayun, merong mga signs lang na pinagpe-pray ko na, una-una yung gentleman siya, ganyan. Tapos talagang nirespeto niya ako. He accepted me yung lahat. Kasi parang nag-lay down ng cards na kami. Tapos nakakatawa nun, parang wala nga kaming boyfriend, girlfriend, mansari. Parang na lang na out of nowhere na parang kami na. Ito na. Parang pwede pala yun. Oo. So parang lang kami, nagbilang lang kami. Parang August yan mga August. Kundi August 12, August 14. So wala talaga kasi hindi mo alam. Oo. Pero pagdating sa 2010 yon, ng December naman hika na siya. Wow, ganun kabilis. August, September, November, 4 months. So paano kayo naging kayo? Parang wait, nagugulo. I mean, paano yon? Gusto ko nang ganun. Parang pinag-usapan na lang namin. Sabi ko, ikaw ba, sure ka na sa akin? Parang ganon, nag-uusap lang kami. So parang medyo may holding hands na yan. Oo, may holding hands. Pag nag-wall climbing Tapos kayo. pumupunta sa para kami mga medyo sweet na. Oo, may alalay na siya, ganyan. Tsaka, hindi siya yung, may holding hands, yes, pero
hindi siya yung matachi sa labas. Ah. Usually, ako yung nag-initiate Ah. ng holding hands, ganyan. Kasi Kasi, gentleman talaga. oo. Just like what you prayed for. Oo. Totoo. Kanino ka nagdasal? I mean, saang simbahan ka nagdasal? Pupuntahan ko. Ano lang, yung, alam mo yung Conversations. heart-to-heart talk lang with God. Oo. So, yun yung mga pinag-pray mo. Someone who's a gentleman, Oo. someone who will accept you for who you are, Yes. lahat ng nangyari sa'yo in the past, whatever Oo. boyfriends you had. Yes. Ano pa? Ano pa yung mga pinag-pray mo? Wala, yun lang Ayun talaga. lang talaga. Oo. Yung heart ang pinag-pray mo. Mm-mm. Not really yung looks. At saka kung, oo. Pero gwapo si Neil, guys, ha? Baka, may papakita. Oo, may tsura pogi yun. No? Poging-pogi. Kaya nga pogi yung mga anak. Ayun. Maganda sila, Camila, no? Oo. So, August to December, naman Ano na kami, oo, nag-uusap na kami niyan, na parang hindi naman din kalakihan yung sahod namin pareho. May mga savings, pero hindi naman 100,000, hindi naman ganon. So parang dumating yung point na, parang napag-usapan lang namin, magsisettle down na ba kami, ganyan. Friends nga namin is yung mga janitor, yung mga below minimum yung income. Parang parang practical lang, na analogy ng buhay, di ba? Kung sila nga nakaka-survive, paano pa kami na may maayos naman ang trabaho? Ganun lang. So, December 8, nag-gig day. O yun, na kami na, namanhika na sila. Ng buong family. Oo. Ano lang, yung Did you know about it? Nag-usap kami. Oo, nag-usap. So, wala yung mga big proposals. Hindi, parang, ewan ko siguro, ngayon lang siya na uso. Mm-mm. Di ba yung iba pag proposal, ang bongga-bongga? Correct. Sa amin, family lang It was a talaga. quiet kind of love. Yes. No? Kasi hindi rin alam sa office. Although, nakikita nila, lumalabas kami. Pero hindi nila alam na kami na talaga. Wow. No? So parang, alam mo yun, I think that's a good tip, no, to the people or the kids nowadays who are in a relationship. Parang, you don't need an extravagant Yes. proposal. Oo. No? Just so long as the person that you are with is someone that you know you've prayed for. Maganda nun. I always hear that with people who are very happily in love. Na it has to be someone, or that person that you will be dating should be someone that you've prayed for. Oo, kasi importante yun. Tapos sabi nga nila, mama, tingin ko, ano yan? Mas mahal ka ni Neil compared sa mas mahal mo siya. Ang sabi ka, parang tama nga, di ba? Kasi di ba usually ang mga girls, sila yung parang sobra tayo magmahal. Yes, oo. Pero hindi natin na-realize na dapat pala, yung isang characteristics din nila is yung mas mahal nila tayo. Kasi it will make all the difference. So that's what you prayed for? Yung someone na hindi ko siya, pinagdasal talaga? Oo, hindi ko siya, yung specific na yun, pero sinabi lang ni mama. Parang nakita lang niya with Neil. Oo. Siguro gano'n, no? Pag pinagdadasal mo at pag binigay ni God, hindi mo naman kailangan ipagdasal na mas mahal ka niya. Pero pag nagpadala ng someone sa'yo si Lord, yun yung mamahalin ka more than you ever thought someone can love a person. Oo. Ang ganda. Sabi ko nga Umugi lalo sa paningin ko si diba? Neil. Sabi ko nga nung parang, andyan nasa album ata na yun, wedding album namin na, yung parang yung photo snaps, yung ginagawa lang. Sabi ko nga doon tuwing anniversary namin, sabi ko, hindi ako makinis, nakita naman sa features ko, dami kong lagi ako may pimple, man ako daddy, hindi ako makinis, hindi ako sexy. Pero, feeling ko Miss Universe ako, kasi, nakapagpakasal ba ako ng parang quality human being, parang gano'n. Oo, playa ka. Kati lang. Grateful. No, I think grateful. More on grateful, kasi sa January 15 years na kami. Wow! January 15 years. January 15 years. Sinabi mo, ang daming milestones this year na. Tapos next year din also. I'm very excited for you. So now, that's 2010. And you had your first baby on the same year? After? 2011. So, honeymoon baby. Parang gano'n. Okay. So after, Kuya Sabio? Si Sab. Si Kuya Sab, no? So Sab is your first baby and he's now what? Oh my God, he's 14. 13 magpo-14. 14 na, no? Si Sabio, no? And by the way, guys, si Sabio is one heck of a guy, no? Talagang grabe pagkausap namin yun, para kami may kausap na matanda, no? Parang nakaka-relate agad siya sa very smart kid, no? Scientist nga di ba? Parang sa robotics yung hilig niya. Oo, kasi parang just very recently, you flew to Singapore, right? November last year, oo. Pero Pero nitong summer, meron din siyang a couple, parang dalawa yung competition na sinalihan. Diba? Niya locally. Na robotics. No, natalino. Sabi nila, nanggagaling daw ang utak sa mom. Sana. Kasi more on coding yun, mathematics. Sana kay Neil. Kay Neil talaga. Like, so, hindi naman totoo yun, guys. Okay. Myth busted. Okay. No. So, after Sabio, no, so yun na, nagtuturo. Was this the first time that you started Nagtuturo na ako teaching niyan. with Montessori? Kaya I'm very grateful kay Apples and Montessori. Kasi, I get to bring Sabio. Tapos, rin siya, parang scholar, benefit. Ang ganda, no? Parang nag-play school siya doon. Ang ganda nung Montessori school talaga. Montessori, hello, no? Hindi tayo paid sponsored ng Montessori. Hindi. Pero, maganda talaga. doon nag-start si Sab na maging creative, na yung mga building blocks, hanggang such time na later on, parang gusto namin siya expose sa robotics. Yung robotics that time, nung lumalaki siya, hindi pa ganun ka-popular. Pero nakikita na namin. Nagkakatikot na siya, no? May time pa nga yan si Sab, may ginagawa siya pang trip daw ng power. Wow! Ano pa siya, At what age? Parang grade 2, 3. Oh my God. So Oo, lagi siya nanonood ng YouTube.
Tapos ang dami niyang dini-DIY, no, ganyan. Aba, nagsuksok ng parang key doon sa extension. Patay lahat ng ilaw namin kasi pang trip nga daw ng power yun. Pero he was very afraid, he was very frightened kasi nga nagganon yung effect sa bahay. Buti na lang doon din si Neil. Ano nangyari? Pero very supportive kayo, no? Sa ganong curiosity. Oo, wag lang mapapahamak. wag lang mapapahamak, wag lang masusunod. Kasi more on electrics talaga yung robotics. Scary, no? Pag mga genius talaga yung mga kasama mo. Oo, parang isip ko siya nun si Einstein. Mag-isay. Diba? Buti na lang, no? Hindi may angel yan. True. Kasi sabi na babantay. Pero nakakatuwa na may mga ganong kids, no? How do you raise your kids? When I see your kids, sobrang bilib ako sa'yo. Kasi nakikita ko sila na magagalang sila. They're also very intelligent, no? What's home like? Ang home namin. Basta pag Mondays to Fridays school sila niyan. So they have to wake up really early. Tapos dumating yung point na bawa kay Sab, kasi medyo old na siya. Hindi naman old, pero kaya na niyang i-manage yung school and work niya. Dati na-stress ako kasi minsan parang puro games lang siya. Pero pag dating naman ng card niya, ang tataas din ng grade. Parang outlet lang yung games. Oo. So hindi ko na ini-stress yung sarili ko na, ayaan mo na basta gusto ko lahat lang ng test mo. Pasado lang ba? Kahit hindi na yung honor. Sabi ko nga sa kanila, yung mga achievement nyo sa school, baliwalayan kung pangit ugali nyo. Sabi kong gano'n. So, you still need to be respectful sa ibang tao. Kami din, lalo na sa bahay. Kasi, pag hindi nyo kami pinakinggan ni tatay, pagdating nyo sa labas, wala kayong authority na papakinggan. So you start sa bahay. May times kasi din na nagkakasagutan na rin naman kami, di ba? Marunong na sila eh. Oo, nagre-reason out talaga sila. Pero, dati ako din, mabunganga ako eh. Kala nyo lang mabait. Sure ko, pero mabunganga akong nanay. The usual nanay. Ayun, siguro, dumating din na rin sa time na, ibahin, parang gentle parenting naman. Kasi dati, di ba, puro tayo palo. Napalo ko rin yan si Sabs Camila, napalo ko na rin. Napalo ko yung mga yan habang lumalaki. Ayun. So that's what you also know with with the parenting that you had when you were a kid. No? Yung palo, yung nanay mo, face the wall, no? And ikaw, naniniwala ka din sa palo? Kasi naniniwala ako sa spare the rod, spoil the child. Nasa proverb siya. Spare the rod, spoil the child, no? Pero yung palo naman, na hindi yung talagang abusive kasi ngayon, mga hindi bata ka naman. talaga. Diba? Oo. Ano din, tapos after nun, kasi syempre may warning din eh, di ba? Bago ka humantong sa palo. So pagka talaga sobra yung ginawa nila or talagang mali, syempre you have to give them ultimatum. Tapos usually sa puwet lang, tapos dampi lang sa hands, pag yung hands yung medyo may mali yung kalikutan niya, di ba? Tapos later on, you have to explain ba't mo sila pinalo. Ganong klaseng parenting. Oo, and you have to explain na hindi ako galit sa'yo, galit ako sa ginawa mo. Ang ganda nun, no? Actually, ganyan din ang mom ko growing up. So, talagang after kami paluin, talagang i-explain bakit kita pinalo. Di ba? Kasi very important yun eh. I think that's a concept of carrots and sticks, no? Yung sticks na papaluin ka. Kasi that's a punishment for not heeding the warning. Ang ganda ng sabi mo, no, na parang there should be a warning, meron yung leveling. Yes, diba? yes. Hindi ka naman mamamalo out of nowhere. Level 1, mga tinginan na yan. Sabi, yan. So, level 2, yan na, may bibig na yan. Tapos level 3, ito na yung talagang... Hindi ka nakinig, O, ayan, pag mga nakabasa, ganyan. Tsaka yung authority also, sinabi mo kanina, I find it very practical and beautiful na if you don't respect the authority inside the house, you won't respect the authority outside. Yun yung isa siguro sa fear ko yun, yung mapahamak sila sa labas, tapos wala kami, parang ganon. Kasi like si Savio, may experience na siya sa overseas competitions. So, yung unang-una niya is Thailand, si Neil yung kasama niya. So, si Neil parang, from time to time, tatawag siya, Nay, si Sabi hindi nakikinig, ganyan. Alam mo yung sa National Geographic na Lock Up Abroad, meron silang ganon na mga foreigner, pero doon sa pinunta nilang country, nakukulong sila, parang crimes na hindi naman nila ginawa, ganyan. So, may ganon ka ng So, may ganon akong feel, lalo kay Sab, kasi nga, siya, matalino, stubborn, ganyan. So, yun, tapos, ngayon, ang usapan namin is, kahit ano pa yan, na concerns nyo sa buhay, kahit sex pa yan, tell it to us. Kasi 13 na siya, no? Oo. So, yung the birds and the bees, kailangan na sa kanilang i-discuss. Sabi niya nga, nung one time, parang, out of pasin na, kwentuhan lang kami, Nay, di ba, si Ben, nabuo. Paano yung nabuo? Magkakasama tayo sa kwarto. Ganon. Okay, sabi ko na, pag may balak, may paraan para. Hindi. So, ganun lang, parang casual lang. Kasi, mas okay na sa'yo, sa parents manggaling, yung about those topics, kasi sa matutunan sa friends, sa social media. Tama. Si Sab, minsan pagka hoy, bro, ginaganon ko pa rin siya. Oo. Baka may baka may ball dyan, ganyan. So, parang you open the dialogue at home. Oo. Tapos may babae pa ako. So, nga, si Camila, di ba? Iba din yung pag-iingat mo doon. Oo, that's true. No, yun nga, kompleto na kayo, no? May 2 boys as may 1 girl. Kahit nung maliliit pa sila na basta ang sabi ko, pag penis is penis, pag vagina, vagina. Kasi pag magkaroon tayo dumating man yung time na, wag naman sana, di ba, na magkaroon ng, dito,
sexual assault, ganyan. Sa hearing, kailangan marinig ng korte yung vagina and penis talaga. Hindi pwede mong sabihin na vajayjay or my baby. Di ba may ibang tawag doon? Yeah. Doon humihina yung kaso. Oo. So parang nire-ready mo talaga sila to whatever Oo. is gonna happen na, alam mo namang far-fetched naman yung idea, pero you just want them prepared. Oo, totoo. Siguro parang paranoid lang din. Kasi hindi... I think you're just a parent. Oo. Hindi mo rin naman sila hawak or kasama all the time that's eh. true. What you can do is just really prepare them, make them street smart, ganyan. Very good, no? Ang gandang parenting, no? So, parang naging parenting yung topic natin. No? Pero it's very educational, no? I hope na lalo sa mga young parents out there na nanonood ng podcast natin. So, si Neil, what does he do for work? Kasi parang yung katikatiko, tapos si Neil marunong magkatikot. What does he do for work? Ano siya, dati, for the longest time, nasa property division siya, nag-inventory siya ng mga properties ng subsidiary ng government. And then, na-promote siya magto 2 years pa lang siya sa HR. So, payroll officer na siya doon. Okay. During the time na nasa property siya, so syempre may mga inventory. Madalas kami lang ni Sabio, ni Camila, pagka walang kasambahay, kami lang talaga din magkakasama. So, I have to drive talaga, natulog pa sila. Pag uwi namin, tulog pa sila. Kasi nag-stay siya doon sa inventory location nila ng 2 weeks. Uwi lang yan ng weekends, ganyan. Super mom ka talaga, no? Oo, siguro. You drive for them, you cook for them, tapos you prepare everything that they need, no? Talagang on top talaga lagi yung mga kids mo, no? So when you had Sabio, yun nga, no? Parang, grabe, ang hirap pala magpalaki ng genius, no? So ilang taon after when you had Camila? 4 years lang. Yun talaga planned. Oo. Kasi sabi ko nga, kung susundan natin si Sab, eto na yung period na na maganda yung age gap din naman nila. Para kuyang-kuya, tapos... Kumbaga hindi na masyadong maliit. Di ba merong twos under twos? Parang terrible. Wala pang 2 years old or 2 years old pa lang, meron na ulit maliit. Parang gano'n. So parang financially, physically prepared na kayo ni Neil. During all these times, you were still having a creative or an active lifestyle, tama? You still went out to walk, bike, mountaineering. Talaga. Minsan, pag nagba-bike to work siya, there was a time na nagba-bike to work siya. Since maaga ako natatapos sa work ko, sa BPO na ako noon, dala ko rin yung bike ko. So, antayin ko lang siya kasi minsan 3 o'clock, 3:30, out ko na siya 5 a.m. Afternoon, kasi Australia account siya. Dadaanan ko siya doon. Tapos sabay na kami yung uwi. Go-bike na kayo. That's nice. Ayun yung bonding ninyo. Oo, biking din. Kasi siya rin nag-introduce niyan eh. Alam ko, naalala ko yung unang bike ride ko. Nang hiram lang kami ng bike, may pinapunta siyang friends na may extra bike. Birthday ko nun, dito lang sa BGC lang kami ikot-ikot. Saya. Talaga si Neil is always outdoorsy person. Siya talaga. Oo, kasi ikaw nakukuha na lang. Oo, kasi dumating yung time na magbabike siya, tapos naiiwan niya ako. Siguro sabi niya, ay naku na, bilin, parang magbike ka na rin, parang ganun, para kasama na niya ako. Gusto niya lagi kasama ka talaga niyan. You pray for a guy like that, yung hindi ka iniiwasan. Oo, para din, sabi nga ni Mama, para din siyang si Daddy. Yung lagi niya akong kasama kahit saan. Clingy, no? Oo. Kahit na mag-ayos ng sasakyan, sige, 8 hours, 10 hours, kagaya nung last weekend. Nandiyan din siya. Oo, sabi niya, sige, sumama ako, okay, sige. So how was it growing or when Camila naman was growing? Camila naman, si Camila kasi ever since napaka-independent niya. Oo, silang dalawa, pareho silang before age ng 2. Talkative na silang pareho. With Camila, siya naman yung very responsible sa mga gamit niya, sa mga homework niya, talagang gagawin niya yan talaga lahat. Tapos saka lang siya mag-gadget or magpe-play pagkatapos na lahat. Ayaw niyang may naiiwanan siya. May naiiwan siyang things or requirements sa school supply, na-stress siya. Siya yung organized. Oo. Not OC naman. Wala Hindi naman OC. Basta organized lang siya. Yes. Kumbaga, alam mo yung the common in the girls, yes. Parang dapat fix yung bahay, fix yung sarili. Kasi whenever I see Camila, talagang alam mo yung bata pa makikita mo na siya. Lang siya, yung pagsusuklay lang yun yung madalas na nilimutan niya. Pero all else. At saka she dress for comfort naman. Kung ano yung komportable siya, dun siya. Ang dami niyang mga magagandang damit na galing din sa pinsan niya. Meron siyang cords na purple. Yun yung lagi niya gusto talaga. Kasi siguro ang lambot sa skin. Comfortable, no? Pareho kami. Kung ano lang, basta komportable ako. So parang ikaw si Camila, tapos si Neil naman si Sabio. Oo, parang gano'n. Parang ganyan. Parang pinagtig-isahan ninyo. No? So, wasn't it hard, no? Parang may 2 babies na kayo. 2 kids na actually, no? Na parang financially. Oo. Wala kaming yung issues sa marriage. Financially hindi naman eh. Pero iramdam mo yun na you live from one paycheck to another. Parang ganun lang siya. So was that the reason why you joined the insurance industry afterwards? Nung inintroduce ako ni Madam Audrey. Nung inintroduce ako ni Madam Audrey doon, parang mga twice or thrice niya kaming in-invite. Kasi may tropa kami sa office. May click kayo. Oo, ang tawag sa amin, elites. Kami yung mga performing mga agents before, bago pa ako naging trainer. Yung talagang, tapos sabay-sabay din kami na-promote nung time na yon. So nung in-invite na kami, so isang grupo din kami. So nung nakita ko, maganda to na pwede ko tong i-add sa oras ko. Kasi parang 6 to 3 lang ako, 5 to 2 sa office. Pwede kong gawin. Sabi ko gano'n.
Yeah, so parang, yun nga, additional income, Yes. tapos it's something that you believe in, o yung Mm-mm. purpose niya, di ba? And then, eto na, parang, ilan taon na si Camila when you had Beanie? Si Ben, oh my gosh, surprise baby. Surprise baby! Lahat tayo na surprise, Oo, no? kasi 7 years old na si Camila. Oo. Nung time kasi na yun, direct, parang nag full time na ako with Yeah, 2022, no? 2022, na full time na ako. Yeah. After, nag-i-ease out na yung quarantine, yung pandemic, nag-ano na ako, nag-decide na ako na mag full time din. Kasi sabi ko malaki na si Camila, si Sab. Tapos yung kasamahan namin that time, nagpaalam na rin ng uwi. Sabi ko, sige, okay na ako dito sa bahay. Parang ready na ako mag full time sa mommy. Oo, mag full hindi lang sa mommy, pero mag full time din Sa sa work work, natin, sa natin na. Sa insurance. Oo. Tapos out of nowhere, sabi ko, tay, parang lahat nalalasahan ko na uumay ako, sabi ko gano'n. And this was the time that you were super active, 'di ba? Ang sexy mo nito, girl. 'Di ba? Payat pa ako. Oo, kasi parang nag-aano ka nito, nagma-mountaineering kayo, Oo, biking kayo biking ni talaga Neil, din, 'di ba? biking. No? Tapos parang sobrang active mo, you were also very active with Oo. work, 'di ba? Tayo, Mm-mm. tapos yung 2 kids talagang sama-sama na lang Sama-sama ganyan, natin, 'di ba? outing, 'di ba? Namimiss ko na nga yun. Oo, kasi bagong baby, no? So, yun nga, Ayun. iba na yung lasa mo. Oo, sabi ko kay Neil, yun nga, parang naumay ako. Sabi niya, naku, mag-test ka. Baka mag-positive ka sa COVID. Sabi niya, Kasi yung panlasa. Oo, sabi ko, COVID, walang Tapos panlasa na, yun eh. oo. Dapat eh, di ba? Yeah. Sabi, ako nga lahat nalalasahan ko. Tapos si kinonfirm, parang yung isang co-trainer ko, si Ava, Si Aba. sabi niya, hoy, Tita Beams, mag-pregnancy test ka, buntis ka. Oh, my. Ganun lang niya kasi Oo. kasi sinabi. So parang kinabahan ako. Pero parang sabi ko, parang hindi pa naman ako delayed. Pero after mga 2 weekend yun, kina-Monday, nung sumundo ako kay Camila sa school, yung bumili na ako ng pregnancy test. Tapos kahit midday, usually sinasabi nila, unang ihi sa morning eh. Tapos midday na yung mga tanghaling tapat. Yun, nagdalawang linya. Oh my. Oh. So how did you feel? Takot ako. Ang taas ng anxiety ko kasi nga, probably, syempre, definitely nakalimot ako ng pills niyan. Tapos, naubos ko pa yung isang pack ng pills. How old were you when you had Beanie? Nung nag-pregnant ka? 39. 39, no? Oo. So almost 40 na, no? Ang tawag nga doon sa ganong age, old moms. Oh, yeah. Oo, di ba? May label na. Meron na ngayon, Ganun no? yun, old na, moms. kasi 39 na nga, no? Basta 39 to 40s, Yeah. old moms ang tawag. I remember you texted me when you found out. Parang couple of- Monday branch meeting. Yeah, oo, sinabi mo. Oo, sabi ko, dali. UM pa noon. Ay, no? oo. UM or BM? BM. Kasi sa office na. Sumiya ka. Oo. You were crying. Sabi mo parang, Hindi ako naiiyak sa tuwa eh. oo, Unworried yeah, ako. kasi parang sabi mo, bakit ngayon? Bakit kung kailan ako nag-aspire as Oo. leader, everything is going well, no? Sabi nga natin, parang I remember telling you at the time, naalala mo ba yung usapan natin noon? Parang sabi ko sa'yo, oy, blessing yan. Ay, oo. Blessing yan, okay lang yan. I think perfect time kasi wala ka ng work na iba, no? Nalala mo, no? Pero wala na nung kasambahay noon. Kaya ako, parang gagawin ko. Sabi ko nga no, at that time, parang you will make it work, no? Blessing yan ni Lord. Diba? And yes, you did. Diba? Parang nakakatuwa kasi parang after 9 months, no? And even when you were pregnant, you were always productive and you were always engaged with the team. Oo. Kasi ayoko, parang, syempre nandun na ako. Kumbaga, pag Mondays, I always look forward din naman talaga sa office. Kasi nakalaki na ng show mo no? Nakikita ka pa Oo, namin, nagda-drive no? pa. Diba? Kaya nga sabi ko, yung mga agents natin tamad, parang, uy, sabihin mo, hindi ka naiiya, laging nandito. You always show up, eh. I think that's what's good about it. Yun nga yung sabi ko, kahit may numbers, kahit wala. Ang hirap talaga bumangon, syempre, kasi kailangan mo may numbers eh, Correct. di ba? May hormones pa. Oo. Pero it's something na siguro na-train na rin tayo, lalo sa branch din natin na yun talaga. Yun You yung just have to nag-work show up. na. And then, you had Beanie, the cutest baby in the my world. gosh, Na-favorite ko yan si oo. Beanie, eh. No? Talagang paglabas pa lang yan. Diba? Parang feeling ko Oo. kinag-ire. True. Kasi lagi na natin siya kasama, eh. Oo, no? ulit pa. Oo, lipat niya noon, diba? Mag-office pa ako kasama yung, basta may kasama ako sa likod. Oo, si Beanie yun. Makakasama ko siya. Oo. Kasi hindi ako sanay yung car seat pa. Hindi ako kampante. Gusto ko may nakabuhat sa kanya. Correct, no? So, take us forward, no? After you had Beanie, everything was okay. No? Oo, okay naman. But, something happened. Hindi muna yun sa'yo. Your dad. Oo, si No. dad muna. Mhm. Si daddy kasi, 2021, na-diagnose siya with stage 4 colon cancer. Na agad, stage 4 na agad. Yeah. Kasi talaga naman love na love ni daddy yung kumain. Yeah. Talagang food lover siya talaga. So, we were told parang 6 months to 1 year lang yung itatagal niya kasi nga end stage na eh. So, bago So, pa, this was before Beanie pa pala. before pa. Ano pa yan eh, parang, yun nga, parang pandemic pa rin. Yeah. So, since ako yung parang work from home, bago pa ako mag-resign, ako yung umuwi sa kanila to observe lang din, para mapag-drive ko lang din. Kasi that time, silang dalawa lang ni mama magkasama. Yeah. So, sabi ko, ano kayo nangyari? Bakit lagi daw nagpupup si daddy? So, doon ako nag-work from home sa kanila, na-observe ko parang 15 to 20 minutes, round the clock siya kahit
madaling araw kahit 12 midnight. Di ba usually pag masakit siya natin, Yeah. nagtatay tayo. Pag time to rest, nagre-rest din ang Correct. body. Mm. Sa kanya hindi, na-observe ko. Dire-diretso. Oo, dire-diretso. Sabi ko, okay, so parang serious siya. Parang, ang tawag dito, IBS. Yeah. Bowel syndrome, ganyan. Basta frequent yung movement ng Pag-oops poop niya. niya. Oo. Tapos nung after a week, nakapag-schedule kami ng colonoscopy, doon na brinik nung doktor na ganun nga, may End stage blockage cancer na siya. na siya. Hindi nga natapos yung colonoscopy kasi may blockage na yung colon Okay. niya. Oo. Oo. So when you found out about it, what happened? Syempre parang, ako kasi matagal mag-sink in Mm-mm. na, okay, may cancer yung daddy ko, parang ganun. Pero si mama, umiyak na noon. Ah, Ako kasi, parang nung nasa procedure sila, nagstay ako sa sasakyan, mm. naantay ko lang sila kung papauwiin ba na nila ako or babalikan ko na lang sila kasi malapit lang sa bahay yung Correct. hospital. Pero buti na lang, nandun lang ako din sa parking lot. Tumawag na si mama. Ayun, sinasabi niya ganun-ganun. Yung mga carcinoma, pag sinabing ganun, yun na cancer yun, matik na. no? Oo. So how did it affect your daily life after?